Sa panahon ngayon, dahil sa pagdami ng kompetisyon sa larangan fashion industry, pahirapan ang pagbibinta ng mga cosmetics. Subalit, sa ating bida na si Nick, tila ang lahat ay sisiw lamang. Kamakailan lang, nang dahil sa aksidente, nagkaroon siya ng kakaibang abilidad, nang dahil dito, kaya niyang basahin ang kaisipan ng mga babae. Ginagamit niya ito upang malaman kung ano ang kanilang mga gusto at hindi gusto. Sa pamamagitan nito, wala siyang sinayang na produkto at ibininti kahit pamatay ng kuto. Subalit sa lahat ng ito, hindi laging madali ang buhay para kay Nick. Upang ating malaman kung paano nagbago ang lahat, ibalik muna natin ang ilang buwan ang nakararaan, simula ng pagpapakilala sa ating bida. Si Nick ay isang executive marketing officer at hawak niya ang kalakalan ng isang malaking kumpanya sa Shanghai. Napakahusay niyang empleyado na laging nakakatanggap ng parangal sa kumpanya. Subalit, merong isang konting problema, si Nick ay sobrang bilib sa kanyang sarili. Iniisip niya na napakataas na niya at naniniwalang gusto siya ng lahat ng mga babae. Sa katunayan, noong kabataan pa niya, ganito na ang pag-uugali niya. Kahit noong siya ay musmus pa lamang, nanliligaw na siya ng mas nakatatanda pa sa kanya, para makahingi ng pera sa kanila. Hanggang sa siya ay tumanda, naging playboy ito at nagkakaroon ng isang gabing pakikipagrelasyon sa mga babae. Tinatawag pa nga niya ang kanyang sarili na regalo ng Diyos para sa mga kababaihan. Kapal naman ang pagmumakha nito. Nakapag-asawa si Nick sa isang mayamang babae na si Gigi, subalit ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal dahil sa maluho niyang pamumuhay. Meron siyang anak na dalaga na si Alex, subalit hindi daman ito ang pagiging ama sa kanya, dahil palagi itong wala sa buong buhay niya. Bukod pa nito, si Nick ay nagkakaroon ng iba't ibang babae sa kanyang buhay. Halimbawa, nakatira siya sa bahay kasama ang kanyang katulong na si Tammy, na siyang nag-aasikaso sa lahat ng kanyang schedule. At ang babae na si Lola, na nagtatrabaho sa paborito niyang coffee shop, na kanya namang crush. Sa kabila ng pagiging matinik sa mga chicks at pakipagsiping sa kanila, si Nick ay walang pakialam sa kanilang pag-iisip. Ito ay isang napakalaking kawalan para sa kanya dahil sa ang mga kababaihan ay ang pinakamabilis na umaangat na konsumante sa dakong China. At nang dahil wala siyang alam sa kanilang naramdaman, ang pagbibenta ng mga produkto sa kanila ay napakahirap gawin. Napagtanto ni Nick na siya ay mayayari dahil noong mag-hire ang kanyang boss na si Dan, ng isang babae na si Darcy para sa posisyon bilang bagong creative director. Segurado si Nick na mapasa kanya ang posisyon subalit nang dahil sa kakulangan ng kaalaman ng pag-iisip ng mga kababaihan, siya ay nabalewala. Samantala, napag-alamang si Darcy ay isa sa mga mahuhusay na marketing officers sa bansa at kilala dahil ito ay kinatatakutan ng mga kalalakihan. Isang araw, tinawagan ni Nick ang dati niyang asawa na nasa rurok na ng pagpapakasal muli. Subalit, sa halip na babatiin ito, tinatanong lamang nito ang kanilang anak. Pinapaalam ni Gigi sa kanya na 2 linggo silang mag-honeymoon ng bago niyang asawa at humingi ng pabor na siya muna ang magbabantay ng anak nilang si Alex, hanggang siya ay makabalik. Sa kabila ng hindi huwarang ama kay Alex, mahal ni Nick si Alex ng sobra subalit noong nalaman niyang nagkakaroon na ito ng nobyo, sumama ang kanyang loob. Kapag gawain mo talaga. Subalit, walang pakialam si Alex sa opinyon ng kanyang ama, dahil sanay naman siyang walang ama sa ganitong mga sitwasyon. Sa sumunod na eksena, unang araw sa trabaho ni Darcy. Tinawag niya ang lahat at nagbigay ng nakaka-inspire na pananalita, nangakong tutulungan ang kumpanya at iangat ito sa pimilihan ng kababaihang konsumante. Ipinakita niya sa mga empleyado ang isang kahon ng pambabaeng produkto at sinabihang gumawa sila ng mga ideya para ito ay ibenta. Naglalaman ang kahon ng iba't ibang produkto gaya ng waxing kit, pregnancy test, lipstick, bath beads, at iba pa. Maya't maya, sa bahay, ang desperadong Nick ay sinubukang gumawa ng ideya kung papaano ibenta ang lipstick, subalit wala siyang maisip maski isa. Sa isang iglap, biglang may pumasok sa kanyang isip, para malaman ang isang babae, magpapanggap siya bilang babae. Kanyang napansin ang cellphone ng kanyang anak at nagpatugtog ng ilang kanta mula sa playlist. Pagkatapos noon, sinubukan ito ang ilang mga pampaganda at damit ng kanyang anak, habang umiinom ng alak. Habang suot ang mga ito, biglang pumasok si Alex kasama ang kanyang nobyo. Sa sobrang hiya ng pangyayari, agad pinauwi ni Alex ang kanyang nobyo at hinarap ang kanyang ama sa panjinji-alam ng kanyang mga gamit.
Sinubukang ipinaliwang ni Nick na naghahanap lang siya ng mga ideya sa mga produkto subalit hindi ito buminta kay Alex at tumalikod papunta sa kanyang kama. Kahit umalis na si Alex, nagpatuloy pa rin si Nick sa paghahagilap ng mga ideya, subalit nauwi lamang ito sa sobrang kalasinggan. Habang suot niya ang high heels, aksidente siyang nadulas at natamba sa kanyang bathtub, na puno ng tubig. Ang nagpalala pa nito, ang kanyang fish bulb ang nahulog din sa tub, siya ay nakuryente, naging sanhi na walan siya ng malay. Pagkagising niya sa hospital sa sumunod na araw, may isang nurse na tinitingnan siya. Sa sorpresa, kanyang maririnig ang kaisipan ng nurse na nagrereklamo dahil sa madungis niyang pamumuhay. Nagulantang ang kanyang kalamnan sa naramdaman subalit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin sa mga oras na iyon. Maya't maya, sumugod siya sa parke para mag-relax, subalit, kanyang maririnig ang kaisipan ng mga kababaihan. Merong isang galit na babae sa kanyang partner habang ang isa naman ay takot maging isang tomboy dahil bamanat siya ng isang babae. Ang lahat ng ito ay nagpagulo kay Nick, at nagmadali siyang pumunta sa kanyang opisina, subalit naging mas lumala ang pagdating niya. Kanyang napag-alaman na ang katrabaho niyang mga babae ay ayaw sa kanya. May isang babae tinatawag siyang Ogag habang ang isa naman ay pinagtatawan siya dahil sa kanyang hitsura. Dahil sa mga pangyayari, sinubukang sumugod ni Nick sa kanyang doktor, subalit hinayla siya ng kanyang katrabaho dahil sa isang scheduled meeting. Doon, hindi niya maiwasang isipin ang bago niyang sakit, subalit sa kalaunan, ginamit niya itong basahin ang kaisipan ng mga babae at napahanga si Darcy. Kagabihan, pagdating niya sa bahay, nahuli niya si Alex na sumiping sa kanyang nobyo. Tulad ng ibang ama, siya ay nagalit, at kinaladkad ang binata palabas. Subalit, ito ang nagpagalit kay Alex at nagsasalita ng mga hindi kaaya-ayang mga bagay tungkol sa kanyang ama gamit ang kanyang isip. Sa pag-alis ni Alex, uminom si Nick ng marami hanggang sa siya ay napuno dahil sa mga pinagsasabi ng kababaihan tungkol sa kanya. Lumabas siya bit-bit ang fish bulb kinuryente ang sarili, sa pag-aakalang babalik sa normal ang kanyang ginawa, mas lalo pa itong lumala. Kinabukasan, bumangon si Nick upang hanapin ang kanyang katulong para maglinis ng bahay. Sa gulat, si Tammy lamang ang nag-iisang tao na hindi nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Dahil dito, ibinahagi niya ang kanyang sekretong kapangyarihan kay Tammy. Noong una, hindi siya pinaniniwalaan sa kanyang pinagsasabi, subalit noong binasa ni Nick ang lahat ng kanyang iniisip, doon siya naniwala. Tapos, sinabihan niya si Nick na siya ang pinakamaswerteng tao sa mundo, dahil sa abilidad na meron siya. Kaya, sa halip na tanggalin ito, dapat niyang samantalahin ang kakayahang ito. Nagustuhan din ni Nick ang konsepto at kanyang naisipan na gagamitin ito sa isang bagay na kinahihiligan niya, mang-akit ng mga babae. Maya't maya, pinuntahan niya si Lola at sa muli ay niyaya niya ito sa isang date. Sa pagkakataong ito, siya ay pumayag sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang isip at sinabi sa kanya ang lahat ng gusto niya. Sa sumunod na araw sa trabaho, sinubukan na ni Nick makihalubelo sa mga katrabahong babae. Tinutulungan niya ang mga ito sa kanilang mga trabaho at tinatrato sila ng may lubos na paggalang. Kanya ring nalaman na si Darcy ay sekretong nagtatrabaho upang makuha ang Lotto Sports na proyekto, at inoperan siyang tumulong. Habang ang dalawa ay patuloy na nag-uusap, nalaman ni Darcy na may anak na babae si Nick, na nagkataong ayaw sa kanya. Nagmumungkahi din siya na dapat bigyan ni Nick ng mga damit ang kanyang dalagita, dahil kinalulugod nila ang magkaroon ng mga ganyan. Noong umuwi si Nick, nakita ni Nick si Alex kasama ang dalawa pa niyang mga kaibigan na pinag-uusapan ang tungkol parating na party. Binati ni Nick ang mga ito subalit, hindi siya pinansin dahil sa pagiging walang kwentang ama. Sa hindi inaasahan, biglang nagbago ang kanilang pananaw dahil niyaya ni Nick si Alex na mag-shopping. Ikinatuwa ito ng Unikaiya at kanyang pinatawad si Nick dahil sa insidente noong nakaraan. Sa sumunod na eksena, nilabas ni Nick si Lola para sa isang date at binasa nito ang kanyang isip para ito ay maging isang perpektong date. Maya't maya, inihatid niya ang lasing na Lola malapit sa kanyang bahay, ito ay desperadang may siping si Nick sa kama. Subalit, dahil gusto ni Nick ng mahaba-haba at may thrill na pakiramdam, gumawa siya ng dahilan at umalis, at nangakong makipagkita muli. Sa pagdaan ng mga araw, ginugol niya ang pakipagsalamuha sa paligid ng mga babae. Layunin niyang mas maintindihan ang kanilang mga iniisip, upang matutunan din niya kung paano maging isang mabuting tao.
Sa bawat oras ng trabaho ay kasakasama niya lagi si Darcy, gamit ang kanyang kakayahan, ninanakaw niya ang ideya nito bago pa man niya sasabihin. Kahit gulat na may pagkamangha, pinili na lang ni Darcy na manahimik, tila nakakaramdam na siya ng pagkagusto kay Nick. Sa kabilang banda, naging maayos na rin ang pakikitungo ni Alex kay Nick dahil tinulungan nito maghanap ng susuotin para sa prom night. Noong naging maayos na ang lahat, nakaramdam si Nick ng pag-alala. Tamang hinala niya na nakipag-date lamang ang nobyo ni Alex dahil gusto lamang nito pumarampam. Isang araw, sinubukan niya paalalahanan si Alex na dapat maging wais sa pagpili ng partner, subalit tila walang narinig si Alex. Sa halip, siya ay sinabihan na wala siyang karapatan na bigla lang manghimasok sa kanyang buhay pagkatapos ng 15 taon at maging isang mapag-alalang ama. Nadismaya si Nick, subalit ito ay alam niya na may punto din si Alex. Isang linggo ang nakalipas, patuloy na ginagamit ni Nick ang nararamdaman ni Darcy sa kanya bilang kalamangan. Noong una, ikanatutuwa niya ang bawat tagumpay na kanyang nakukuha, subalit pagkaraan ng ilang araw, nakaramdam na siya ng kakaiba. Kanyang napagtanto, tila nagkakagusto na rin siya kay Darcy. Isang gabi, pumunta siya sa bahay ni Darcy para gumawa ng mga disenyo ng poster para sa Lotto Sport deal. Sa simula, pawang puro trabaho lamang ang kanilang pinag-uusapan, subalit nang magleon, sila ay uminom at nagkaseryusuhan. Sila ay nagpatugtog ng mga kanta, sumayaw, nagbahagi ng kanilang mga nakaraan sa isa't isa. Noong sila ay nalasing ng sobra, nakatulog ang mga ito sa sahig. Sa pagdaan ng ilang araw, binisita ni Lola si Nick sa kanyang apartment. Hinarap niya ito dahil sa hindi pagparamdam mula noong huling date nila. Sa oras na ito, nalungkot si Nick, at para hindi siya gaanong masaktan, nagsinungaling siya na isa siya bakla. Dagdag pa niya, kung straight siya, malamang sa alamang ay pakakasalan niya siya. Sa sorpresa, binili naman ni Lola ang kwento, at niyakap siya na nakahinga ng maluwag. Sa araw ng Lotto Sport presentation, nakaramdam si Nick ng pagkakasala sa pagnakaw ng ideya ni Darcy, kaya sinabihan niya itong siya na ang magpe-present. Subalit, bilang isang mapagbigay na babae, tinanggihan ito ni Darcy, dahil sa si Nick umano ang unang lumikha ng ideya. Dahil dito, wala nang ibang mapagpipilian si Nick kung hindi ang pumayag. Sa sumunod na eksena, ginamit ulit ni Nick ang kanyang kakayahan para mapabilib ang lahat ng mga babaeng nandoon sa presentation. Dahil dito, kanilang nakuha ang kontrata ng Lotto Sport. Subalit, ikinalulungkot ni Nick ang kanyang ginawa kay Darcy. Maya't maya, nakatayo siya sa harap ng salamin at nagsasanay sa kanyang talumpati na balak ibunyag ang lahat kay Darcy. Subalit, bago pa man siya matapos, ginambala siya ni Darcy at dinala siya na bili niyang bagong bahay. Doon, nagkakaroon na naman sila ng isang romantikong pagtatagpo. Sa sumunod na araw, tinawag si Nick ng kanyang boss na si Dan, sa kanyang opisina, at ipinaalam ang good news at ang bad news. Ang good news ay na-promote si Nick sa posisyon bilang isang creative director. Ang bad news ay tinanggal si Darcy. Sinabi ni Dan na isang malaking kamalian ang pag-hire ni Darcy, dahil hindi man lang ito nag-ambag ni isang salita sa Lotto Sport presentation. Nalugmok dito si Nick, at kanyang ibinunyag na ang ad campaign ay mismong ideya ni Darcy. Nagmamakaawa si Nick kay Dan na ibalik si Darcy. Maya't maya, siya ay umalis upang hanapin si Darcy, subalit sa daan, nakatanggap siya ng tawag mula sa dati niyang asawa na si Gigi, na nagsasabing si Alex ay masama ang loob sa kanya ng hindi matukoy na dahilan. Hindi daw ito makontak hanggang sa ngayon. Sa takot, agad na tumungo si Nick dadaluhang party ni Alex at nakita nito ang nobyo ni Alex na may kasamang ibang babae. Hinarap niya ang lalaki tungkol sa kanyang anak at nalaman sa kalaunan na kanya itong iniwanan dahil ayaw nitong magpaparampampam. Nagalit si Nick at pinagbantaan ang lalaki bago ito umalis. Matapos ang ilang oras na paghahanap, kanyang nakita si Alex na umiiyak sa banyo. Niyakap niya ito ng mahigpit at umalis silang dalawa para umuwi. Maya't maya, pumunta si Nick sa bahay ni Darcy at naabutan itong paalis at papunta sa ibang syudad. Habang balak niya itong pigilan, ibinuyag niya kay Darcy ang lahat. Sinabi niyang meron siyang kakaibang abilidad, na kagaya ng pagnakaw ng ideya ni Darcy. Dagdag pa niya na ipinababalik siya ni Dan sa opisina. Noong tinanong ni Darcy kung bakit ginawa ni Nick ang lahat ng ito, sinagot ni Nick na lagi kasi siyang nagagalit at naiinggit.
Sa inaasahan, nagulat si Darcy at ito ay nagalit dahil sa pagsira ng kanyang buhay propesyonal. Sinabihan din niya si Nick na umalis at huwag na siyang gagambalain pang muli. Noong gabing iyon, ang lugmok na Nick ay gumagala sa lansangan kahit pa na napakalakas ng ulan. Ilang saglit, kanyang napansin ang napakaraming isda na lumilipad, na parang mga ibon. Subalit, bago pa man niya maunawaan ang lahat, siya ay nawalan ng malay. Pagkagising niya, tiningnan siya ng dalawang babae. Napag-alamang nataman pala siya ng kidlat. Sinubukan ni Nick na basahin ang kanilang iniisip subalit sa pagkakataong ito, siya ay bigo. Dahil dito, kanyang napagtanto na ang kanyang kapangyarihan ang tuluyan ng naglaho. Samantala, si Darcy ay patungo sa airport kasama ang kanyang kaibigan, subalit sa ilang sandali, nagbago ang kanyang isip. Sa huling eksena, habang nanunood si Nick ng opera show kasama si Alex, lumapit sa kanya si Darcy, at kanyang ibinunyag na siya ay babalik sa kumpanya, at manatili kasama siya. Nagtatapos ang pelikula na si Nick at Darcy ay magkasamang nagtatrabaho sa kanilang opisina bilang mag-asawa.